Magandang gabi po sa lahat ng mga miyembro ng Guapoda, Guadalupe Pasay Operators and Riders Association. Ako po ay mag-uulat ng mga naging kaganapan sa hearing po sa LTFRB NCR kaninang humigit kumulang alas 2 ng hapon, February 27, 2025. Ito ay may kaugnayan sa amended application po na ipinal ng Makati City Unified Transport Service Cooperative na pirmado po ni Federico Rendon. Dito po sa position paper po na ipinal sa LTFRB ni Chairman Neru Bongduka ay sinasabi niya na si Federico Rendon daw ay hindi raw presidente ng Guapoda Incorporated. Kung hindi, siya daw ay general manager ng Makati Unified Transport Service Cooperative. Ito po yun, no? Ito po yung may highlight na position paper ni Chairman Bongduka. Pirmado niya po yan at notaryado. Ngayon, nung magsagawa po ako ng cross-examination sa mga board of director ng Guapoda, ito po yon. Una ko pong kinross-examine ay sila Edgar Billones at Rolando Pasya. Si Federico Cabulisan, wala siya dapat kasama rin siya. Ito po yung mga board of director ng Guapoda. Ito po ang aking tanong. Babasahin ko po muna yung aking ginawang dokumento. Ito ay malayang mga sagot ni na Edgar Billones, Rolando Pasya at Federico Cabulisan, Board of Director ng Guapoda Incorporated, sa mga tanong ni Perfecto Josue Jr. sa loob ng LTFRB NCR courtroom sa oras ng hearing ngayong ika-27 ng Pebrero 2025 ng hapon sa harap ni Attorney Sherwin Visconde na hearing officer. Yan. Ang tanong ko po, una, sino ang presidente ng Guapoda Incorporated noong taong 2023 at Enero 2024? Ang sagot po ni Edgar Billones at Rolando Pasya, si Federico Rendon. Pero dito po, sa position paper ni Duca, na pirmado niya at sinumpaan niya, si Federico Rendon daw ay hindi daw presidente ng Guapoda. Kung hindi siya daw ay general manager ng Makati City Unified Transport Service Cooperative. Sino po ang nagsasabi sa kanila ng katotohanan? Si Nerio Bongduka, na chairman ng MCATS, Makati City Unified Transport Service Cooperative, o yung mga board of director ng Guadalupe Pasay Operators and Riders Association. Magkaiba po ang sagot nila. Dito po sa dalawang dokumentong hawak ko, sino ang nagsasabi ng totoo sa kanila? O walang nagsasabi ng katotohanan sa kanila? Nakita niyo na? May nagsisinungaling, may nagsasabi ng totoo. Pero hindi natin alam kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling o pareho nagsisinungaling. Okay. Pirmado po yan, no? Pirmado. Pirmado ni Edgar Billones at Rolando Pasya. Okay. Ang sumunod kong tinanong naman ngayon ay si Danilo Oclinaria na Vice President ng Guapoda. at si Neil Serrano, Secretary ng Guapoda.
Ganon din ang tanong ko po. Sino ang Pangulo ng Guapoda Incorporation noong taong 2023, December at hanggang sa ngayon, Enero 2024? Alam nyo po, bastos si Federico Rendon. Nung tinatanong ko to, hanggang sa matapos yung pagkatanong, 1 to 6 to ang sagot po dito ni Danilo Ocnerare at Neil Serrano, I invoke my right to remain silent. Nakita nyo na. Ayaw magsabi ng katotohanan ang dalawang opisyalis ng Guapoda. Bakit ayaw magsabi ng katotohanan? Kung si Federico Rendon ba ay presidente ng Guapoda o hindi? Nakita nyo na. Yan ba ang mga sinasabi nating dapat mamuno sa ating asosasyon? Walang bayad, duhag. Tinatanong ko lang kung sino presidente hindi makasagot. Di duwag. Ito pa tanong ko sa kanya. Magkano ang inulat niyong pera sa financial statement ng Guapoda for the year 2024 sa mga members, drivers and operators? Did not answer. Hindi makasagot. Nakita nyo na. Bakit hindi makasagot? Anong dahilan? Ba't hindi nila masagot kung nagulat o hindi? Dapat, yung financial statement ng ating asosasyon, inuulat yan Hindi yan tinatago. Pag itinago ng mga opisyales ang pera ng asosasyon, ibig sabihin yan, hinanakaw na yan. Ako, presidente ko sa Valenzuela. Founding president ako ng MacArthur Highway Jeepney Operators and Drivers Association. Pero hindi ako humahawak ng pera. May humahawak ng pera dyan, yung sekretary ko. Nasa kanila lahat. At inuulat yan kung magkano. Kasi wala sa aming magnanakaw. Dito, pag hindi nyo inulat sa financial statement ang mga nakukolekta nyong butaw sa mga driver at hindi nyo inulat yan sa meeting, ibig sabihin yan, ninanakaw nyo yan. Meron kayong pagnanakaw sa mga miyembro. Tinatago mo Kasi kung hindi mo ninanakaw yan, iuulat mo yan. Okay? Ano na? Marami pa tayong mga tanong dito. Magkano ang perang butaw sa mga driver per day? Hindi rin nila masagot. No answer. Ni Danilo Ocnararia at saka ni Neil Serrano. Mga walang bayag. Tagalog ang tanong, madaling sagutin, hindi masabi kung magkano. Bakit? Pag sinabi nila kasi kung magkano, yung binutaw na pera at hindi na iulat, malalaman mo kung magkano ninakaw nila. Okay? Tama? Tinatanong ko kung magkano yung binubutaw ng pera ng mga driver Hindi masabi. No answer daw. Bakit? Ba't no answer? Kasi pag sinabi nila kung 100 pesos per day sa dami ng mga driver, di malalaman ng taong bayan kung magkano kinukurakot nila at ninanakaw sa mga miyembro. Hindi mo inulat Ibig sabihin, ninakaw mo. Ninakaw nyo. Pinagtulong-tulungan nyo nakawin. Tama? Yan. Hindi mo mailabas Okay? Ngayon, nung papipirmahan ko na, yung dokumentong itong transcript ang tawag dito kay Danilo Ocnararia at saka Neil Serrano, si Rico Rendon naging bastos. Alam mo, sagot niya sa oras ng hearing, sa harap ni Atty. Visconde, huwag yung pirmahan yan! Tama ba yon? Kabastusan yun. Federico Rendon, matanda ka na, tumatanda kang paurong, bastos ka. Hindi lang kita pinatulan sa oras ng hearing at kinastigo dahil mapapahiya ka. Pag napahiya ka, mag-aalsa ka. Pag nag-alsa ka, magkakagulo sa LTFRB. Kaya ako, nagpatupad ng maximum tolerance. Pero nahihiya ako kay Atty. Visconde na ating hearing officer.
nagsimula sa iyo ang pagiging bastos. Pinalabas mo na ikaw ay walang pinag-aralan. Hindi ka dapat sumasagot sa oras ng hearing, lalong-lalo na sa cross-examination. Kung si Attorney Visconde ay mayroong contempt power, iko-contempt ka niyan, ipakukulong ka. Dahil sa pambabastos mo sa kanyang hukuman. Yung LTFRB, court yan, isang uri ng hukuman. Dapat nire-respeto mo yan. Wala kasi kayong abogado eh. Kaya mga bobo kayo eh. Wala nagtuturo sa inyo. Pinipigil ko lang kayong kastiguhin. Lahat kayo. O ngayon, ikaw naman ang tinanong ko. Ito ay malayang mga sagot ni Federico Rendon sa mga tanong ni Perfecto Jose Jr. sa loob ng LTFRB NCR courtroom sa oras ng hearing ngayong ika-27 ng Pebrero 2025 ng hapon sa harap ni Attorney Sherwin Visconde na hearing officer. Tinanong kita, Perfecto, sino ang Pangulo ng Guapoda Incorporated noong taong 2023, December at Enero 2024? Ang sagot mo ay invoke to remain silent. Duwag ka rin, wala kang bayad. Tinatanong lang kita kung sino presidente, hindi mo masabi kung ikaw o hindi. Bakit? Bakit ka naduduwag? Dahil yung sinabi ni Chairman Bong Duca sa kanyang position paper, ikaw ay general manager ng Guapoda, ng MCATS, at hindi ka presidente ng Guapoda. Pero nung sumagot itong sila Edgar Billones at Rolando Passia, ikaw ay presidente ng Guapoda. Nakita mo na? Puro kayo mga walang bayad. Puro kayo mga duwag. Ang dami-dami nyo, puro kayo duwag, nag-iisa lang ako. Matapang kayo sa ngak-ngak, doon sa loob ng LTFRB. Diyan, magaling kayo sa ngak-ngak. Pero sa mga pagkatanong ko, puro kayo duwag. Ito dokumento. Nakita nyo na? Itong mga dokumento to, gagamitin ko to sa pagpapile ng kaso sa inyo. Maghintay kayo. Maghintay kayo. Marami pa ditong mga tanong dito na hindi nyo masagot na maayos. Tinanong ko kayo dito si Edgar Billones at Rolando Passia. Base sa minutes of meeting, si Ramir Rodriguez ay pinatawan ng indefinite suspension at ayaw papilahin sa terminal para makapagsakay ng mga pasahero. Ano ba ang dahilan o kasalanan niya? Ang sagot nyo, Edgar Billones, Rolando Passia, reklamo ni Ramil sa Board of Director at pagkuha ng OBR ticket para multahan. Bakit ayaw nyong sabihin ng katotohanan na kaya nyo si Ramil Rodriguez ay pinag-iinitan ay dahil sa binigyan niya ako ng kopya ng financial statement na kung saan naka-payroll ang LTO, LTFRB, MMDA at LGU. Doon nagpuputok ang butsin nyo Hindi dito sa sinabi nyo. Nagsisinungaling kayo, naduduwag kayo sa katotohanan Ito, inuulat ko lang sa mga operator. Tinanong ko sa inyo kung nagkaroon ng meeting noong February 15 sa Guapoda. Ang sagot nyo, yes. Ito yun, Ito yung notice. Dito sa notice, nakalagay dito, February 15, ayan. Financial report. Nakita nyo, may financial report. Pero yung financial report nyo, ito, walang pag-uulat ng pera. Pero dito, meron. Niloloko nyo yung mga miyembro driver operator. Kaya ayaw ako papuntahin ni Federico Rendon sa oras ng meeting. Mapapahiya siya.
Papapahiya. Ito na ang linaw, dokumento nyo. Financial statement, dapat iulat. Ito yung minutes. Walang inulat. Pero yung dapat hindi iulat dito, inulat yung suspension ni Ramiro Rodriguez, indefinite suspension. Ayaw papilain, pinag-iinitan. Nakita nyo na? Tapos, doon sa position paper ni Chairman Bong Duca, sinasabi niya na hindi naman daw nag-consolidate ang Guapoda sa kooperatiba ng Makati City Unified Transport Service Cooperative. Kung hindi nag-consolidate ang korporasyon, bakit dito sa notice nakalagay ka number 4, Number 4, co-op status. Bakit Guapoda yung itaas tapos kooperatiba ka magkasama kayo pero sa position paper mo, Chairman Duca, ang linaw, pirmado ka, sabi mo, hindi nag-consolidate ang Guapoda sa kooperatiba. Bakit dito? Magkasama. Paano may papaliwanag ngayon yan? Hindi yan lulusot. So, pag ginawa ko yung position paper, hindi yan lulusot. Ito pa yon. Ako yung humihingi ng dispensa kay Attorney Sherwin Visconde. Dahil sa ginawang kabastusan ng grupo ni Nerio Bong Duca at saka ni Federico Rendon. Nagdala sila ng mga operator doon. Tapos, naging parang palengke, naging parang sabungan yung courtroom Ang engay, parang sabungan, Diyos ko po naman, kaliwat kanan ng mga salita. Si Attorney Visconde, hindi na makapagsalita, sinasaway, ayaw pakinggan, Diyos ko po. Ganyan ba ang mga miyembro ng sinasabi niyong kooperatiba? Walang respeto sa ating hearing officer na si Attorney Visconde. Walang respeto sa opisina ng LTFRB. Alam ko may nagbibideo dyan sa inyo. May nagbibideo dyan habang nagsasalita ako. At nabibidyoan nyo yung nangyayari. Binibigyan ko kayo ng paintulot. I-ere nyo. Para malaman ng publiko ang naging kabastusan nyo sa loob ng LTFRB. Pasensya ka na, Attorney Sherwin Visconde, kung naging magulo ang courtroom sa oras ng hearing. Alam nyo ang nangyari? Lahat ng mga empleyado sa itaas, sa third floor ng LTFRB, tumigil sa pagtatrabaho at nanonood sa oras ng hearing dahil parang sabunga. Napakaingay. Diyos ko po naman. Hindi lang ako pumatol sa kanila. Kasi kung papatulang ko sila, magkakagulo doon, magkakarambulan. May masasaktan, may makukulong. Nahihiya ako kay Attorney Visconde pag nangyari yon. Kaya pinairal ko yung maximum tolerance. Alam ko kasi yan, nanggaling kasi ako sa NBI bilang volunteer. Nung araw, taong 2013 hanggang 2015. Kaya alam ko yan. Yung mga batas na yan, alam ko yan. Ngayon, pinaliwanag ko ngayon sa mga operator doon kung bakit pinatawag sila doon dahil nga sa hindi na ipaliwanag ni Chairman Bong Duca at saka ni Federico Rendon na itong amended application ng Makati City Unified Transport Service Cooperative na pirmado ni Federico Rendon na presidente ng Guapoda noong taong 2020 December 2022, 2023. Ito ay pinaliwanag ko sa mga bisitang operator na reject. Pinaliwanag ko sa kanila dahil nagagalit, ba't daw sila pinatawag. Kasi nga, para ipaliwanag ko sa kanila, reject nga kasi. Bakit naging reject? Hindi nga kasi pwedeng pagsamain yung kooperatiba at saka korporasyon. Magkaiba po ang batas doon. At kaya ako nag-file ng petition doon sa LTFRB, NCR, dahil
may utos po sa akin si Attorney Frederick Valero. Matapos sabihin ni Chairman Chopulo Guadis na reject nga ito. Ang sabi sa akin, mag-file ka ng petition sa LTFRB NCR para ma-separate yung Guapoda Incorporation sa Makati City Unified Transport Service Corporation. Yun ang sabi. Yun ang paliwanag ko. Kaya lang, medyo mahirap talaga paliwanagan yung mga operator. Kaya nga ang sabi ko, dapat kasi may abogado kayo. Yung din ang sabi ni Atty. Visconde. Kaya nga, sabi ni Bong Duca, yun naman si Atty. Visconde. Abogado yan sabi ni Atty. Visconde. Hindi. Ang sinasabi niya, dapat kayo may abogado. Yun. Nakita mo na. Wala kasi sila abogado. Kaya nahirapan ako Ngayon, tinanong ko ngayon yung mga operator. Sabi ko sa kanila, noong February 15, 2025, alas-10 na nga po, nagkaroon ng meeting ang Guapoda Incorporation. Umatin ba kayo? Sabi ng mga operator. Umatin kami. Yes, nakita mo na. Yung pag-amin ng mga operator na sila ay umatin sa meeting ng Guapoda, ibig sabihin, hindi sila individual operator na nag-consolidate sa Makati City Unified Transport Service Corporation. Sila ay korporasyon. Ayun ang ebidensya. Malinaw yan. Ngayon, pinagpipilitan nila Chairman Bong Duca at saka ni Federico Rendon na hindi raw sila pinilit pag-consolidate. Tinanong sila ni Atty. Visconde, tinanong sila, pinilit ba kayo mag-consolidate? Ang sabi ng mga operator, hindi. Hindi kami pinilit. Kaya lang, natakot kami sa LTFRB na kapag hindi kami nag-consolidate, hindi na kami makakariso ng aming mga sasakyan. Nakita nyo na? Ngayon, ano ibig sabihin ng ganun? Nag-consolidate ka dahil natakot ka. Ibig sabihin, hindi ka voluntaryo nag-consolidate. Hindi bukal sa kalooban mo. May takot ka sa puso mo't isipan, kaya ka nag-consolidate. Hindi ka nga pinilit ni Chairman Bong Duca o ni Federico Rendon. Kaya lang, kaya ka nag-consolidate kasi natakot ka sa banta ng LTFRB. Natakot kayo na kapag hindi kayo nag-consolidate, hindi kayo makakarehistro ng sasakyan. Pag hindi nakarehistro, hindi ka makakabiyahe. Doon kayo natakot. In other words, yung pag-consolidate nyo ay hindi voluntaryo. Simple. Sabi nyo, natakot kayo Okay? Ngayon, ito pa. Si Ramiro Rodriguez, sinuspinde. Ang nagsuspinde, MCATS, nakalagay dito, Makati City Unified Transport Service Cooperative. Memorandum para kay Ramiro Rodriguez. May nakalagay dito, ito muna, MCATS sa nakalagay. TIN number 760-366-181-00. Nung inilabas ko na ngayon to sa LTFRB, dahil sinasabi ng dokumento, si Ramil daw ay miyembro ng kooperatiba. Sabi ko, hindi naman miyembro ng kooperatiba yan, sinuspindi nyo. Inilabas ko to, nagsinungaling sila Federico Rendon at saka sila Bong Duca. Ang sabi, hindi raw sa kanila to, wala raw silang pirma. Akin daw to. Paano magiging ako gagawa? Alam ko ba tin-number nila? May tin-number tin-number 760-366-181-0. Paano ko gagawin to? Hindi ko nga alam ang tin-number nila Paano ko gagawin? Wala kasing pirma. Kasi yung second page nito, nasa kanila. At ang isinend lang sa FB ko, ito. At dito, nakalagay dito, kaya sinususpindi si Ramiro Rodriguez. At yung dahilan, pagkuha ng mahalagang pribadong dokumento. Palagay dyan, ikaw ay nagkasala ng pagkuha ng mga sensitibong dokumento ng ating kooperatiba nang walang pahintulot.
kailanman si Ramil ay walang kinukuhang anumang dokumento sa kooperatiba. Ang ibinigay sa akin ni Ramil ay yung financial statement ng Guapoda taong 2023. Yun po, Ginoong Chairman Nerio Bong Duca. Wala siyang kinukuhang anumang dokumento sa kooperatiba. Kung meron siyang kinuhang anumang dokumento sa iyong opisina, sa iyong kooperatiba, idemanda mo siya. Kasuhan mo. Nagnakaw eh. Idemanda mo. Bakit hindi mo maidemanda? Bakit siya isususpend at sasabihin mo, hindi mo gawa to, hindi nyo gawa to. At ipapasa nyo sa akin. Yung kasalanan nyo, sa akin nyo, ibinabaling. Yan bang mga opisyales ng kooperatiba at Guapoda ang tatangkilitin natin? Mga walang bayad? Mga sinungaling? Walang paninindigan? Tinatanong ko lang kung sino presidente ng taong 2020-24. Sasagutin ni Federico Rendon, I invoke to remain silent. Tama? Tapos, tinanong ko pa siya, ayon kay Chairman Nerio Bong Duca ng MCATS Cooperative, sa kanyang position paper, letter, na ikaw ay General Manager ng Makati City Unified Transport Service Cooperative at hindi presidente ng Guapoda Incorporated. Totoo ba to o hindi? Ang sagot mo, Federico Rendon, I invoke my right to remain silent. Naduwag ka na naman. Nasaan ang bayag mo? Nasa leeg. Nag-iisa lang ako sa LTFRB, samantala kayo. Sandamakmak kayo ron, naduduwag kayo. Tinatanong ko lang, hindi kayo makasagot ng totoo. Ibig sabihin, meron kayong itinatagong lihim. Sikreto. Ang isang tao na dapat mamuno, matapang, may paninindigan, may prinsipyo, na kaya niyang ipagtanggol ang kanyang miyembro at kanyang sarili. Eto sarili mo, hindi mo kayang ipagtanggol. Tinatanong kita kung ikaw ang presidente ng Guapoda, sagot mo, I invoke my right to remain silent. Tinatanong kita kung ikaw ba'y general manager ng Cooperative, I invoke to remain silent. Kaduwagan. At hindi mo sabihin ng totoo. Samantala dyan, sa opisina nyo, dyan sa terminal, ang tawag sa'yo, press. Tapos may tinatawag ka pa na general manager. Hindi ka maintindihan. Malabo. Hindi pa tayo tapos dyan. Magpapatawag pa ako ng isa pang hearing. Pero hindi kayo patatawag ko. Yung mga personnel ng LTFRB NCR sa baba. 4 na tao yun. Yung chief personnel, yung assessment, yung receiver, at saka yung cashier. 4 sila. Iko-cross examine ko rin sila. At malalaman ko kung ikaw, Chairman Nerio Bong Duca, ay meron pa uling pagsisinungaling. Kasi nagsinungaling ka na rito. Sabi mo si Federico Rendon, General Manager ng Makati City Unified Transport Cooperative. Samantalang sinasabi nitong hindi naman siya ang sabi ni Edgar Billones at Rolando Pasio, si Federico Rendon presidente. Kita mo na. Kala nyo lulusot kayo sa akin. Hindi kayo lulusot sa akin. Sanay ako sa mga kaso. Marami na akong mga kasong hinawakan. Marami na. Ngayon, yung mga tauhan naman ng LTFRB NCR, pag ito'y nagkamali ng mga sagot, malamang sa hindi, matatanggal to sa trabaho. Kawawa naman. Kakasuhan ko sila ng dishonesty to the service. Pag nalaman ko talaga na itong amended application nyo ay tinanggap
ng January 5, 2024. Ito yung dokumento yun. Malamang sa hindi, dismissal from the service ang magiging hatol nila dito. Kasi katiwalian to eh. Wala nang consolidation, tinanggap pa. Kawawa naman yung 4 na tauhan ng LTF, RB, NCR, matatanggalan ng trabaho pag nagkataon dahil lang sa'yo, dahil lang sa inyo, sa pagpapile nyo ng amended application na reject. Sanay ako sa investigasyon. Kaya nga si Attorney Visconti kanina parang nagulat sa akin. Nung dala-dala ko na yung transcript, 3. Hindi niya ako mapigilan eh. Ngayon, lumabas ang katotohanan. May pagsisinungaling ka, Chairman Nerio Bongduca. Nagsinungaling ka na eh. Sabi mo, si Federico Rendon ay General Manager. Pero sinasabi ni Edgar Villones at ni Rolando Passia, si Federico Rendon ay Presidente ng Guapoda taong 2023 at Enero 2024. Pero sinasabi mo, hindi eh. Nakakatawa kayo ha. Akala nyo, lulusot kayo sa akin, hindi kayo lulusot sa akin. Humihingi ulit ako ng dispensa, inuulit ko. Attorney Sherwin Visconti, sa mga pangit na inasal ng mga kasama ni Chairman Nerio Bongduca at saka ng mga sila Federico Rendon. Kabastos-bastos eh. Nagpipigil lang talaga ako kanina eh. Kasi hindi naman ako bastos na kamukha nila na walang respeto sa ating hearing officer. Tinanggap tayo ng LTFRB ng malugod, may respeto. Dapat, pag hindi ka kinakausap, Federico Rendon, huwag kang magsasalita na, huwag niyong pirmahan yan. Kabastusan yan. Presidente ka pa naman, sabi mo. Ano ba talaga? Presidente ka ba ng Guapoda? General Manager? O Board of Director? Ang dayong posisyon eh. Nakakahilo. Ito ay pag-uulat ko lamang po sa mga naging kaganapan kanina, February 27, 2025 ng hapon. Para doon sa mga operator, driver na nagmo-monitor sa anong ito, mga kasong ito. At inuulit ko, yung mga driver po na nagbubutaw, balita ko, ticket ng kooperatiba ang ibinubutaw sa inyo. Hindi po kayo miyembro ng kooperatiba. Ang pwede lang po maging miyembro ng kooperatiba, yung mga operator. Kapag yung prangkisa nila ay nalipat na sa kooperatiba, tsaka lamang sila magiging miyembro ng kooperatiba. Kayo pong mga driver, hindi po kayo miyembro ng Makati City Unified Transport Service Cooperative. Kayo po ay miyembro ng Guapoda, Guadalupe Pasay Operators and Drivers Association. At yung ticket na ibinibigay sa inyo sa butaw ng MCATS, ang nakalagay, illegal po yan. Tandaan nyo, illegal yan. Papasok kayo ng syndicated robbery extortion, Federico Rendon. Lahat ng mga kutsaba nyo, ipahuhuli ko kayo. Pipick upin kayong bigla dyan. Ang kaso nyo, syndicated robbery extortion. Wala kayong karapatan maningil ng butaw sa mga driver sapagkat hindi sila miyembro ng kooperatiba. Miyembro sila ng Guapoda. Pirmado si Edgar Villones, Rolando Passia, Board of Director ng Guapoda. Ibig sabihin, buhay ang Guapoda. Nagpa-meeting pa nga kayo, February 15, no? Mag-ingat kayo, maawa ka, Federico Rendon, sa mga madadamay sa dadamputin dyan. Ipa-ooperate ko na kayo. Gawa na ang sulat ko sa PNP chief. Ipapa-LBC kayo. Bigla kayong dadamputin dyan. Tandaan mo.
Yun ang magiging kaso mo. Robbery extortion syndicated. Dahil ang ticket na ginagamit nyo, dumating sa akin, balita, ticket ng Makati City Unified Transport Service Cooperative sa mga driver. Hindi yan miyembro. Inaabisuhan ko na kayo. Hanggang dito na lamang ang aking munang maiuulat, at sa mga darating na araw, ako'y susulat kay Atty. Visconde na mag-set ng another hearing para doon sa 4 na empleyado ng LTFRB NCR. Sila naman ang aking i-cross-examine para malaman natin ang katotohanan kung meron pa uling panibagong pagsisinungaling sa position paper itong si Chairman Nerio Bongduca. Alamin natin kung kailan ba talaga ni-receive yung kanyang pinile na amended application ni Federico Rendon. Kasi hindi masagot eh. Tinanong ko kay Federico Rendon, kung kailan niya ipinile, hindi niya masagot, Ayan. Sabi ko sa kanya, itong amended application for consolidation, kailan mo ito pina-receive sa LTFRB NCR? Walang sagot, Hindi masagot. Hindi masagot Federico Rendon. Napipi. Ayan. Kailan mo binayaran sa LTFRB NCR yung amended application for consolidation? Wala rin sagot. Napipi. Nakita mo na? Dapat ang presidente may utak. Pag tinanong ka kahit sino, alam mo sabihin. Nakadapat ang mga ginagawa mo nakariso sa utak mo. Hindi mo masagot Kaya hindi mo masagot, tatatawag ko ngayon yung LTFRB. Sila ngayon sasagot. Kasi doon nakalagay sa amended sa position paper ni Chairman Nerio Bongduca. December 28 niya raw ata pina-receive, pero binayaran niya raw January 5, 2024. Pwede ba yon? Yun ang aalamin ko sa baba. Kung pwede yon. Ngayon, pag sinabi niyang pwede, hanap ko siya ng board resolution kung wala siya maipakita ng board resolution, pero ginawa niya, kaso aabutin sa akin ng 4 na empleyado. Patay sila. Kaso, kawawa yung 4, dadamay sa inyo. Sanay ako sa mga demandahan. Handaan niyo yan. Namay ako. Maski abogado, kinakasuhan ko pag nagkamali. Merong 4 na abogado sa akin nakasalang disbarment sa Supreme Court. Meron pa akong idadagdag, 3 naman. Fiscal naman sa Malolos, 3. Disbarment din. Fiscal naman ang isusunod ko sa Malolos, 3. Nagre-research ako ng batas. Wala lang akong lisensya para tawagin akong attorney. Pero alam ko batas. Yun lang ang kulang sa akin, lisensya. Hanggang dito na lamang po. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig, tagapanood. Halina't magdasal po tayo ng kaunti. Sa Ama ng Anak Diyos po. Santo Amen. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po ng maraming sa buong maghapong ito. Sa patuloy mo pong pagpapairam sa amin ng buhay at lakas, pagbibigay na warin namin. Sa gabing ito, Ama, kami po'y dumadalangin na kayo po sana'y iyong gabayan sa aming pagtulog. Maiwas sa lahat ng uri ng panganib at muli po namin magisnan ang magandang umaga na walang sino po sa amin ang magkakaroon ng sakit o anumang karamdaman. Hinihiling ko po sa iyo, Ama na nasa langit, ang lahat na makakapanood, ang lahat na makakapakinig ng aking live video ito, ay loobin mo na kanilang maintindihan, pumasok sa kanilang puso't isipan ang mga katotohanan alinsunod sa mga isinasaad ng ating mga batas. Salamat po ng maraming. Amen. Santo Amen.